Ito ngayon ang mga reaksyon ng ating mga kababayan sa mga nagpapatakbo ng ating gobyerno na nakakaranas ngayon ng kalamidad. Ang mga bawat daing ng taong bayan ay makikita mo at mararamdaman ang galit at pagsisisi sa mga politikong nakaupo ngayon sa gobyerno na kanilang pinagkatiwalaan at ibinoto. Na inakala nila ang administrasyong ito ang magbibigay sa kanila ng pag-asa sa maayos na pamumuhay, ay nauwi lamang sa paghihirap ng taong bayan dahil sa korupsyon sa flood control at kriminalidad na nagbibigay ng takot sa taong bayan sa pang-araw-araw nilang pamumuhay dahil sa masamang loob na walang takot sa gobyerno. Ang pagpapatakbo ng dating President Duterte na may tapang at malasakit sa bayan ang hindi maiwasang mabanggit dahil sa pagmamahal nito sa bayan na tunay nilang naramdaman ang puso ng gobyerno noon sa pagpapatakbo ni Duterte. Eto, panoorin nyo ang bawat daing at pagsisisi ng mamayang Pilipino sa administrasyong ito dahil sa pagbaha na nagpapaalala sa taong bayan na ang mga politikong kanilang pinagkatiwalaan ay nagiwan ng sakit ng loob na hindi nila malilimutan ang pagbaha, ang dumi na ikinalat ng mga politiko sa taong bayan na nagsisilbing ebidensya sa mata ng mamamayan na ito ang naging resulta ng pagnanakaw sa kaban ng bayan sa kanilang kagagawan. Yung tubig sa loob namin hanggang dito. Kaya po lahat ng aming mga gamit nakataas. Nung isang gabi halos wala na kami matulugan dahil sa taas ng baha. Hindi naman kami pwede ma-evacuate kasi mayroon akong apo na may sakit. Hindi ko pwedeng Kaya sana nananawagan ako sa pamahala natin, sa Pangulo natin na bigyan kami ng pansin dito. Binoto ko po siya kasi akala ko maging maganda ang magiging buhay namin. Pero ganito palang mangyayari. Lahat ng ninakaw nila. Yung mga kamag-anak niya nasa kapaligid sa kanya. Marami rin pong nagagalit na taong bayan sa kanila kasi po halos nangyayari na po nagiging kurap na pinapabayaan na po yung mga tao na nakapaligid sa kanila na halos lahat ay binoto sila para lang manalo sila pero iniiwan nila sa gantong sitwasyon. Mas gusto pa namin si Duterte ang umupo kaysa sa kanya kasi si Duterte hindi kami pinabayaan nung panahon ng COVID. Ang problema, ang katwiran nila, ganito na talaga tayo. Paano pa ang gagawin natin kung ang presidente natin iyon na ang sagot? Dapat nga gumawa siya ng aksyon hindi yung ganito na lang tayo. Dapat may aksyon. Kasi kung hindi naman nila inano yung flood control na yan, di sana safe tayo lahat. Walang aksyon, walang nangyari. As in, that's dumami pa krimen. Hindi katulad nung kay Duterte. Hindi ako maka-Duterte, kaya lang mas okay pa ako kay Duterte. Ngayon nakakatakot Lahat puro patayan, ultimo mga bata. Karaniwang bata pang sangkot sa krimen ngayon. Ano masasabi mo dun sa mga sangkot sa flood control? Puro pandurugas! Sila dapat dito. Nalulod sana sila dito. Tuluyan, parang tuluyan yung mga to. Imbestigahan talaga. Bigyan ng aksyon, kawawa tayo dito mga Pero kita naman yung malaking ebidensya sa nangyari dito sa atin. Pati hanap buhay natin, napiperwisyo. Lalo na po yung mga maliliit na walang matatakbuhan bahay, mas kawawa po yung mga yun. Wala kaming hanap buhay. Walang hanap po, isang linggo na po sarado ang tindahan. Dahil sa baha. Dahil sa baha. Takot lumabas ang mga tao kasi mataas ang tubig. Ako lang sabi ko na ngayon, mga walang konsensya sa buhay nila. Grabe sila. Ang daming tao naghihirap, samantalang yung pera mangilan-ngilan lang nangangailangan. Dapat yun, ipamahagi na lang nila sa mga naghihirap, mga naghihinako sa buhay. Para ang buhay natin, eksilang Dapat ipamahagi nila ng Alam mo yung ikaw na yung pinakamagnanakaw na dumaan sa henerasyon ng Pilipinas. Pero nagbabalak ka pa na i-extend ang termino mo? Kahit buhay mo, kulang pang kabayaran sa ginawa niyong pagnanakaw at pambababoy sa Pilipinas.